What's up guys? Welcome back to my channel. To this video ay gusto kong i-share na plano ko magad ng additional business sa aking shop. Ito ay photocopier and GCash na cash in cash out. Kasama na rin yung loading and bills payment. Bali, paano ko naisip na magdagdag ng ganito business kasi nga sabi na aking staff, mayroong pumunta doon na minsan nagtatanong daw ng photocopier kung meron daw kami ganun. So, tinanong ko aking staff kung sa isang araw ba, ilang beses ba na meron nagtatanong na nagharap ng photocopier. Sabi niya is minsan isa, dalawa, pero everyday. Ibig sabihin guys, doon sa area ng aking shop ay walang photocopier. Kaya nagtatanong sila kasi nga akala nila meron kami. So, ibig sabihin guys ay good problem siya na kailangan natin bigyan ng solusyon kasi nga possible nakikita tayo. So, ginawa guys ay naghanap ako ng printer na kaya ng ating budget. So, nakita ko yung photocopier, yung malaki na machine ay medyo mahal ang presyo. Sa kakahanap ko ng mura ay meron ko nakita na 4-in-1. Hindi ko sure kung 4-in-1 tawag doon. Kasi nga pwede siya mag-print, pwede siya mag-xerox, pwede siya mag-scan, and ano pa, pwede siya mag-print ng picture. So, naisip ko guys na yun na lang kaya kunin ko kasi nga hindi man araw-araw na meron nagpo-photocopy pero at least meron tayong available sa shop. Sayang naman guys na may pumunta ng customer ay hindi natin entertain kasi nga pera naman yun. So, yun na nga guys. Naisip ko na bili na lang yun. I-order. Kasi 4-in-1. And according sa mga expert guys o sa mga experto na pagdating sa printer, ang hanapin nyo guys ay yung mga brand na common or matagal na sa market kasi nga pag nasira ay madilang hanapan ng pyesa kasi nga matagal na siya sa market. So, marami siyang available na pesas. Ang napili ko na brand guys ay Epson. Bali, parating na siya guys. Mamaya yan, pagis natin yan para makita natin yung bagong printer na binili ko na pwede siya sa photocopier and yun na, marami siyang features na pwede gamitin. Tsaka mas mura siya kumpara dun sa mga traditional na photocopier pero tingin ko guys, mas matibay yung mga traditional photocopier and mas maganda siguro yung features yung mataas yung presyo. At saka nakita ko guys na mabilis siya mag-photocopier kung sakali maraming iba pa photocopy. Sa GCash naman guys, may pumunta customer doon and minsan pag bumibili sila, nagtatanong din sila kung may available na load na nagbebenta ng load. So sa shop ko guys walang nagbebenta ng load pero naisip ko na why not na maglagay ko ng GCash kasi yung GCash guys ay meron siyang loading, bills payment, pwede mag-bank transfer and meron mga customer doon sa shop na minsan nagtatanong kung meron bang GCash kasi nga gusto nila magbayad ng gamit yung GCash. So naisip guys na maglagay na ako sa shop para lahat yung available, mag-cash in, cash out, magbayad man, mag-load, magbayad ng bills payment, yung magbayad ng kuryente, ano pa. Hindi lahat guys na marunong gumamit ng GCash, kaya mas prepared nila na magpa-load na lang sa labas or magpa-cash in, cash out. Kasi kung tutusin guys, ang GCash ngayon ay pili kang magsarili pero yun na nga, hindi lahat marunong gumamit kaya mas prepared nila na pumunta lang sa tindahan, magipag-transact kung ano mo yung kailangan nila. Ngayon guys, ang tanong is paano ko i-inventory yung isang photocopier kasi nga iba-iba yung price ng photocopier. Doon sa akin guys, bago nag-design, nagtanong muna ako sa mga meron sariling photocopier na gamit ang ganong item o printer kasi printer yung nabili ko guys, 4-in-1 siya. According sa kakilala ko, sabi niya, ang kanyang photocopier na black and white ay 3 pesos. So, any size na papel yan, A4, large, so small. Pero pagdating sa color, pag kalahati yung pag-print ay 5 pesos. Pag full yung paper, malagyan ng color. Kung picture man yan, ano man yan, basta colored ay 9 pesos. Pag full yung i-print doon sa papel. Tapos 5 pesos pagkalate lang and black and white is 3 pesos lang kasi medyo may kamahalan yung ating ink para sa printer. Bale, parating na mamaya. So, makita nyo na guys. So, paano ko sa inventory kung sakali na okay yung kitaan or makita natin yung benta ng ating photocopier. So, magbibigay ako ng maliit na notebook. Dito sa stop ko, ilista na yung ilang papel yung nasa 3 pesos, ilang papel yung nasa 5 pesos, and ilang papel yung nasa 10 pesos. Tapos yung bond paper na bibigay ko, dapat alam nyo kung ilang pieces yun. Sabihin natin, isang rem. So, nasa 500 pieces yan kung daw nagkamali. Kung meron mga mali na print o na xerox, sabihan nyo lang yung staff niyo na hiwalay yung mga hindi maganda pagka-print para pagdating sa inventory, alam nyo yung
ilang papel yung nagamit, tapos ilang papel yung natira. And then check nyo lang kung magkano yung tag 3 pesos, 5 pesos o 10 pesos na papel para malaman nyo kung hindi kayo login. Pagdating sa GCash guys, paano ko sa inventory ay magbigay rin ako ng maliit na notebook or papel para doon na ilista yung mga nagpa-load, nagpa-cash in cash out, best payment. Mamaya papakita ko yung magkano yung cash in cash out. Hindi ganun kalakihan yung patong ko sa cash in cash out, pero kahit ganun guys, pag marami nag-cash in cash out ay lumalaki rin yung kanyang nabibenta. And then pati yung loading, kung magkano yung ipapatong nyo doon, papakita ko rin doon kung magkano ba ang ideal na ilalagay na patong. So ito guys, yung mga price na sinasabi ko guys ay nakabase yan sa mga nauna sa akin. Kaya doon ako kumukuha ng idea kung magkano ba talaga yung patong sa GCash, cash in cash out, pati na rin sa loading, best payment. Paano sa inventory, magbibigay ako ng notebook sa staff ko para kanang ilista. And meron akong nakita na technique guys para hindi tayo dayayin ng ating staff. Kung sakali na may plano sa dayayin tayo kasi hindi natin ma-monitor ng maayos yan, is meron sa GCash apps na pwede natin i-download yung transaction. So yun na isip ko guys na i-download yung transaction kasi meron option doon guys na pwede mo i-download lahat ng transaction tapos i-print nyo and then yun na lang ibigay nyo sa staff niyo para lagyan ng price yung sa gilid. At least doon sa transaction na details na i-download nyo galing sa GCash apps ay makikita doon kung alin doon yung nagpa-load, yung nag-cash in cash out or yung nag-payment lang doon sa binili lang sample vape o sabon man. Tapos, basta nandun lahat yung mga transaction. Kasi, possible na mahirapan siya magdayan tayo kasi mayroong transaction details ang ating GCash. Pero mamaya guys, ipapakita ko kung example ng transaction details na sinasabi ko para maka-idea kayo guys. Para kung sakaling plano nyo mag-GCash business ay alam niyo yung possible na gawin niyo. And siyempre, dahil meron tayong plano maglagay ng photocopier and GCash, is kailangan natin maglagay ng advertisements or ads. Paano? Siyempre, kailangan ko mag-print ng tarpaulin kasi nga, o signage para yung mga future na customer or dumadaan sa shop na walang planong bumili kasi nga iba yung transaction nila, pero pag makita nila guys na meron ako photocopier and GCash ay magkaroon na sila idea na kung kailan nila magpa-photocopy ay meron na pala sa shop. So importante guys na maglagay tayo ng tarpaulin for advertisement. So ngayon guys, parating na yung printer, hihintayin ko na lang yung mag-deliver. And pag magdating guys, yan, package ko na. Tapos after natin mag-unpackage, ay ipapakita ko yung transaction details na gawin natin sa GCash. Okay? Okay guys, bali na-unbox na natin yung ating printer na 4-in-1. Kaya tingnan natin kung ano yung mga kasama sa package. Okay, una guys ay meron siyang siyempre ink para sa ating printer and power cord. Yan. Tapos LAN cable. Di ako sure kung LAN cable ba talaga ito kasi para ito sa telephone yata ito. And meron siyang manual. Tapos dito ganyang CD para sa drivers para gumana natin printer pag connect sa laptop or PC. And USB cord para i-connect yung printer papunta sa laptop or PC. Yan. Siyempre ang ating machine. 4-in-1, copy, print, scan, and meron siyang built-in wifi. Ang gusto ko dito guys ay yung kanyang built-in wifi kasi pwede tayo mag-print gamit ang ating cellphone or laptop na may wifi o any computer na may wifi na hindi natin kailangan dumaan pa sa LAN network. Hopefully, tumagal lang ganitong klase ng printer kasi yun na nga, nasabi ko kanina na Epson talaga yung pinaka best option na bilhin natin kasi nga sila yung pinakamatagal sa market and pag nasira ay available lang kanilang pyesa. Yan, try natin buksan and lagyan ng ink and paganahin. So tanggalin mo natin yung mga sticker. Ito yun. Mga tape o sticker ba to para magamit natin. Ito. Yan. Tanggalin natin.
Yung scanner niya guys ay A4 size. Pero pag gusto natin mag-scan ng long bond paper ay dito dadaan. And pati na rin yung pag-copy o Xerox. Tapos itong kanyang control panel ito. Natin i-adjust yan. Tapos ito naman kanyang ink tank. Dito natin ilalagay yung ating pang refill. Ito. Pero tanggalin mo natin yung mga sticker. Ito na naman yung pangsalo ng papel. Okay, natanggalin natin yung mga sticker or tape. Tapos, i-connect natin yung wire para meron tayong power. Ayan. Saan makita? Sa gilid lang. Sa gilid. So, ito yung guys. Ayan. Tapos, yung para sa telephone na LAN cable ay dito i-connect. Tapos, yung para sa papuntang laptop or PC ay dito guys. Yan. Pati dito meron siyang LAN cable connection para sa network. Kalagay dito LAN. Yan. Tapos ito line. Pero babasa niyan sa manual. Bali, try natin lagyan ng ink. Yan. Buksan natin. Tapos unahin natin yung black. Bali, nandito yung kanyang guide. BK, black yan. Tapos yung yellow, magenta, and cyan. Buksan natin. Yan, buksan natin. Then, according sa manual, ay diretso na daw isaksak kung di ko nagkakamali. So, according sa manual, ay bawal daw i-press pag ganito yung lalagyan ng ink. Kaya na lang daw na bumuhos. Yan, napuno na. So, meron siyang natirang ink. Pero, ilalagay natin mamaya. After natin ma-setup. Sunod yung yellow. Okay. Close natin. Yung ibang kulay naman. Okay, magenta. Yan, tapos try natin i-turn on. Kuha ko ng outlet and subukan natin pagganahin kung gumagana itong ating. I-adjust ko muna para makita nyo. So, mag-zoom in muna ako para kita nyo talaga. Yan. Okay. Dito nito. Yan. So, naglo-loading. And then, siyempre, language. Hindi makita sa camera. Bakit kaya? Try natin lapit yung camera. Ayun, natapos na siya mag-setup. Installation complete. And try natin ilagay yung natirang ink kasi nabawasan na siya kasi pumasok na siya sa ating head printer. Bale, yung mga natirang ink ay ilalagay natin. Yan. Para mapuno na and maubos na rin. Yan. Wala na. Okay. Bale, itong mga bottle, wag nyo itapon kasi kung sakali na mag-refill kayo and then yung nabili nyo ay hindi ganitong itsura, ay pwede nyo ilipat yung ink dito tapos itong gamitin nyo pang refill. Kaya wag nyo itapon ito. Try natin mag-scan. Okay, home. Saan yun? Yan, done. Adjust natin, adjust later. Maglagay tayo ng papel. So, lagyan natin yung bond paper. Tapos natin. Dito sa settings guys, marami siyang pwede baguhin. May copy, fax. Yung copy kung gusto mo marami. May scan. Settings. Basta marami. Kayo nang bahala mag-explore nito. Bali, piliin ko scan. Yan. Proceed. Tapos natin mag-scan ito. Yan. So, meron dito arrow. Ibig sabihin dito mag-start. O ilagay yung papel dito sa may arrow. Yan. Tapos scan. Kayo nang bahala guys mag-explore. Baka susunod na vlog, ituturo ko kung paano yung mga adjustment for the setup lang muna.
Okay, ito na siya. Ganito nga itsura. Yan, reseta ng gamot. Bali, pupunta ako sa aking shop and then daling ko itong printer para magamit na. Makapag-start na tayo sa ating business. Okay guys, ipapakita ko sa inyo kung paano po mag-download ng ating details para malaman natin o matrack natin kung magkano ba talaga yung kinita natin. Bali, punta tayo sa GCash apps. Yan. For example lang guys, this meron kayo idea kung paano siya i-download para madali natin matrack. Yan, naglo-load ayun. Tapos, sa pinakababa, sa button, click natin yung transaction. Yan. Tapos, yung parang clock dito guys, ay click natin yan. Yan. Bali, data range, from pati to. Ano yung hinanap natin. Pero sa atin ay costume. Yan. Tapos, anong starting? Sabihin natin, mag-start tayo sa July 1 and until today, July 26, para malaman natin kung ano yung naging transaction between July 1 and 26. And then, submit request. Yan. Automatic yan, magpapadala dun sa email na nilagay natin dito sa ating GCash apps. Saan natin makikita yung email ng ating GCash apps? Click natin yung transaction. Then, makita nyo dito sa click natin ito, and sa pinakataas guys, your request will be sent to datulin@gmail.com. Yan yung email na nakalagay sa aking GCash apps, kasi nga sa GCash minsan ni-required yung maglagay ng email para yung mga details o mga notification ay ipapadala sa ating email. Napadala sa aking email sa aking datulin@gmail.com, kaya punta tayo sa aking email. So nakalagay na aking email, and click natin yan sa Gmail. Tapos sana yun. So wala pa dumating. Oh yun guys, ito na yan guys, dumating ang aking transaction history. Ito siya, PDF file. Ang instruction dito guys, ilagay yung, para mabuksan, kailangan ilagay yung last name tapos last 4 digit para mabuksan natin yung PDF file. Click natin yan, kasi nga mayroong password protected. Yan. Tapos ilagay ko yung aking password. So, ayun, nabuksan na. Ito yung transaction ko between July 1 until 26. Yan, makita nyo guys. Yan. At least may idea kayo guys. Tapos ang gagawin nyo, i-print nito tapos ibigay sa staff ninyo para siya na mismo magsulat dun sa mga transaction niya. So siya rin nakakaalam kung alin ba dito yung load, yung bayad ng customer sa pagbayad ng vape, tsaka iba pa. So hanggang dito lang guys, no? Hopefully meron kayong natutunan. Thank you for watching.